Ano ang mga spiritual benefits na tinanggap natin nung tayo ay bininyagan? Mapayapang araw ng Miyerkules Kapanalig, dakilahin natin ang Diyos ng pag-ibig. Ikatlo ngayon ng Enero, ginugunitan natin si Santa Genoveva at pinaparangalan natin ang kabadal-badalang ngalan ng ating Panginoong Hesus. Habang sariwa pa sa ating puso ang pagkatawang tao ng Diyos Anak, patuloy nating pagnilayan ang dakilang misteryo ng planong pagliligtas ng Diyos Ama. Hindi niya pinagkait ang bugtong na anak na isilang sa piling natin upang iligtas tayo sa kasalanan at walang hanggang kahapahamakan. Inihanda ni Juan Bautista ang kanyang daraanan at buong sigasig na pinakilala sa Jesus bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang samahan kami sa maikling pagninilay ng mabuting balita ngayon. Nakita ni Juan Bautista si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya, "Hayan ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Ito ang tinutukoy ko nang sabihin kong nagpauna na sa akin ang lalaking kasunod kong dumating, sapagkat ako'y siya na. Hindi ko nga siya nakilala, pero dahil sa kanya, kaya ako pumaritong nagbibinyag sa tubig upang mahayag siya sa Israel." at nagpatotoo si Juan. Nakita ko ang espiritu na bumababa mula sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya nakilala, ngunit ang nagsugo sa akin na magbinyag sa tubig, ang nagwika sa akin. Kung kanino mo makita ang espiritong bumababa at nananatili sa kanya, siya ang magbibinyag sa Espiritu Santo. Nakita ko at pinatototohanan ko na siya ang hinirang ng Diyos. Sa pagbibinyag ni Juan Bautista, noon din nabiyayaan siya na masaksihan ang hiwaga ng pagkatao ng kanyang binibinyagan. Siya si Jesus na ang kahulugan ay Diyos ay tagapagligtas. Sa mismong pagsasubmit ng ating Panginoong Jesus sa tubig, habang bumababa ang banal na Espiritu tulad ng kalapati, ipinahiwatig ang pagliligtas niya sa atin. It is manifestation of His self-emptying, who humbled Himself and became obedient to death. Sa pamamagitan ng krus, ito ang nagaganap sa sakramento ng binyag. Ayon kay San Pablo Apostol, ang sinumang binibinyagan nakikiisa sa kamatayan ni Kristo, nalilibing at nabubuhay kasama niya. Ito ang panibagong buhay na inihahandog sa atin. Nangangahulugan na nililinis, pinapawalan sala at pinagiging banal tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng ating Poong si Jesus. Kaya mapalad tayo sa pagiging binyagan. Itinatago niyo rin ba ang inyong baptismal certificate? Ito ang dokumento na itinatak sa ating kaluluwa at diwa na si Jesus bilang ating kaligtasan. Nakatala ang ating pangalan, kung sinong ating mga magulang, kung kailan tayo isinilang, kailan tayo bininyagan, kung sino ang nagbinyag sa atin, at ang ating mga ninong at ninang. Ikatlong araw na ngayon ng year 2020. Maging bahagi sana ng ating New Year's resolution na ipalinis sa ating Panginoong Jesus ang nadungisan nating balabal ng kawalang sala noong bininyagan tayo. Humingi tayo ng tawad sa malimit nating pag-violate sa ating sacred baptism
dismal promises. At sana, gawin nating best time of the day ang pagtanaw sa talukap ng mata ng bagong araw. Habang sinusundan natin ang tanaw, ang pagtaas ng araw, pinupuri natin si Jesus na nagbuwal sa dilim ng gabi. Nang pagkakaalipin natin sa pagkakasala. Moment din ito, hindi lang ng pagbabago kundi ng pagiging instrumento ng pagbabago. Taas noon nating ipamalas ang tunay na pagiging ligtas ngayon, bukas, at sa buong taon. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humingi ng panalangin para sa iba't ibang kondisyon. Asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang bagong taon 2024 ating ipagkatiwala sa mapagpalang kamay ng Panginoong Diyos